natin tumamaya si Attorney John Rex Laudianco. Kasama natin, spokesperson ng Commission on Election. Parang ang init ng ulo ng COMELEC ngayon dahil hindi ko lang alam kung ano yung nasa bibig ng mga kandidatong ito. Attorney John Rex Laudianco, ano ba yung gagawin natin? Medyo nagiging bastos yung ilan sa mga kandidato natin. Magandang hapon po, Ma'am Lourdes, at lahat mo na taga-subaybay ng Pulso ng Metro. Good afternoon po. Ano pong gagawin ng COMELEC dyan? Sex, sumiping ka sa akin para maging maganda kayong nurse para sa mga magaganda. Ang pangit. Ano, attorney, ano ba to? Ano bang nangyayari? Opo, hindi nga po namin maintindihan bakit ganito ang uri ng pangangampanya ng ating kandidato. Alam ko po, nabalitaan nyo na rin yung congressional candidate dyan sa Pasig City ay napadala na namin ng show cause order dahil dun sa kanyang hindi maganda na gender-based harassment, discrimination against sa kababaihan at lalo na dun sa mga solo parent. Inaasahan po namin ngayon yung deadline niya. Hanggang alas 5 po ng hapon ay magsusumite siya ng kanyang sagot doon po sa aming show cause order. Napadala na rin po ng show cause order si Governor Unabia na kandidato pagiging gobernador dyan sa Misamis Oriental dahil naman po doon sa nabanggit niya tungkol sa mga kababaihan na nurses. Pero pa pong isa, napadalan din po ngayon yung si Vice Mayor Jay Ilaga na kandidato pagka-governor ng Batangas patungkol naman po sa kanyang pahayag doon sa kanyang katunggali na si dating Governor Vilma Santos. Mga katagang ginamit po ay laos, nagbanggit ng ilang kabataang artista na kanya daw katatakutan, na kesyo nasa edad daw po at higit sa lahat yung pong mga kataga na iba pa na binanggit. So lahat po ito ay nakikita namin na pamamaraan ng bullying o kaya po ay harassment o discrimination na lumalabag sa Resolution 11-116 ng COMELEC po. So far, as of this moment, attorney, may 3 pa lamang kayong natanggap na reklamo or information regarding sa mga sexist o mga bastos na pananalita sa entablado o sa kanilang katunggali? Tama po, 3 po ito. At kita niyo naman po, nung malaman namin kahit wala pang complainant, agad-agad pong kumilos ang Task Force in Safeguarding Against Abuse, Fear and Exclusion in Elections o yung Task Force SAFE para nga po tigyan ng bigyan linaw, imbestigahan at higit sa lahat pasagutin ang mga naturang kandidato kung bakit hindi sila dapat kasuhan ng ating pong paglabag ng resolution na election offense. May pagkakakulong po yan ng 1 hanggang 6 na taon, pagkakatanggal na karapatang bumoto at perpetual disqualification to hold public office. At ikalawa, bakit hindi sila dapat i-disqualify dahil sa kanilang paglabag na rin ng naturang resolution. So, for a while, kahit may complaint or nakarating lang sa inyo, sorry sir, so tuloy-tuloy pa rin sila sa kampanya. Doon pa rin tayo sa process na papadala na show cause order, dapat magpaliwanag in 24 hours, ganon? Tama po kayo, 3 days po binibigay natin sa kanila dahil may due process po. Hindi po pwedeng baliwalain ang due process dahil yan po ay enshrined sa ating Constitution. At any rate po, ang pangako ng COMELEC, kung meron talaga pong ebidensya na nilabag nila ang COMELEC resolution at maaari magdulot ito ng disqualification, COMELEC, motu proprio filing ng petition for disqualification. Ang mangyari po nito, pangako ng Commission and Bank, agad natatapusin ang mga kaso na yan bago po mag-eleksyon. Ikalawa, yun naman pong election offense, yung kasong kriminal. Kung kinakailangan COMELEC na rin na magsasampa nito, titignan natin, magsasagawa ng tinatawag na preliminary investigation. Dahil ang goal po nito, meron ba o wala na probable cause? Ang kasong kriminal po kasi kailangan maisampa sa regional trial court. Okay. Balikan ko yung sa Pasig City. Hanggang alas 5 ng hapon, if hindi po siya makareply, ano po ang next move? Ay i-resolve na po at magre-recommenda na ang Task Force SAFE. Ito po yung magre-recommenda sila kung magkakaroon ba ng motu proprio filing ng disqualification case, pati na rin po ng election offense case. So binigyan na natin siya ng pagkakataon. Kung hindi niya po i-avail yan, malaya naman po siyang gawin yan. Oo. Sa Misamis Oriental, natanggap na ho ba yung show cause order? Opo, by email po kasi pinapadala. So matatandaan po natin kasi sa visa rin ng COMELEC resolution, ang ating po mga lahat ng nagsumite ng Certificate of Candidacy ay ni-require na magkaroon ng tinatawag na email address. Kaya po ang pagpapadala ng COMELEC ngayon, mas madali, mas episyente po. Okay. Kay Ginoong Jay Ilagan, ito ba yung dating broadcaster? Ay hindi po ako sigurado kung siya po yung dating broadcaster pero alam ko po dati na rin siyang naging laman ng balita po. Okay. So siya po nakatanggap na ho ba ito?
Nakita ko po ngayon at maaari po na-email na rin kanina lamang ng ating task force SAFE yung kanilang nailabas na show cause orders. Okay. Sir, wala ho bang inilatag ang COMELEC sa initial, sa una pa lang, bago mag-file ng COC, dapat meron ng malinaw na guidelines. Paano ka magsasalita sa entablado? Pwede mo bang sabihin na, etong si candidate pinipindi ho to ng asawa niya manyak to. Sir, maging totoo tayo. Wala bang guidelines agad noon? Alam niyo po, hindi kailangan maglatag ng COMELEC ng guidelines dahil may mga umiiral po ng batas. Yung Resolution 11116, ni-reinforce na lamang po ang mga umiiral na batas tulad ng Magna Carta for Women, ng Safe Spaces Act, yung ating Anti-Violence Against Women and Children, yung pong ating Philippine HIV and AIDS Prevention Act, yung Indigenous Peoples' Rights Act, at marami pang iba. So ito po mga batas na to, may halalan man o wala, nandyan po yan, dapat sinusunod yan. Ang nangyari lang po dito, ini-highlight at tinuturing na election offense at paglabag ng campaign rules kung sakaling ngayon sa kampanyahan mo gagawin ito. So hindi po kinakailangan ipaalala ng COMELEC dahil ito po ay mga umiiral na batas. Possible ba sila matanggal sa kanilang posisyong tinatakbuhan, attorney? Ay maari po kasi ang election offense po, ang parusa po niyan pag kayo'y na-convict ng korte at ito'y naging final and executory, yung po pagkakakulong ng 1 hanggang 6 na taon, pagkakatanggal ng karapatang bumoto at perpetual disqualification to hold public office. Siguro isa pang magandang tanong, what if na-disqualify siya ng COMELEC at ang desisyon ng COMELEC ay naging final and executory? Either way, either hindi siya nag-file ng kanyang petition for review sa Supreme Court o kaya po talagang within 5 days hindi po siya nakakuha ng TRO mula sa Supreme Court. Ang mangyari po niyan, i-implement ng COMELEC ang desisyon ng disqualification dahil hindi na namin sila matatanggal sa balota. Tama. Ay maari po makakuha ng boto. Yung makakuha ng boto i-declare po namin yung stray. Ngayon, merong ikalawang paraan. Meron kasi pong maaring tinatawag na substitution. Ang substitution po, papahintulutan na lang ng COMELEC kung ang original na kandidato ay either na-disqualify, na-incapacitated or namatay. So kung may political party po sila at na-disqualify sila ng COMELEC, pwede po silang palitan ng kanilang political party na may isang kondisyon. Dapat kapareho ng apelyido. So, damot sir tayo, ikaw as a lawyer, alam nyo yan, kami alam namin. How come na yung mga kandidatong ito hindi nila alam? Naku, hindi ko po kayang sagutin yan. Basta alam po natin, ang umiiral na prinsipyo sa batas sa buong mundo, ignorance of the law excuses no one. At lahat po tayo bilang mamamayang Pilipino ay talagang obligado sumunod sa mga umiiral na batas. Kung hindi po natin alam, obligado nating alamin at aralin kung meron bang patakaran at meron bang umiiral na batas. Kaya lang minsan kasi mga mga botante, actually habang nagsasalita sila, tuwan-tuwa rin yung mga botante, sir. Nagsisigawan pa yung mga botante doon, no? Palakpakan, tuwan-tuwa. Ayoko rin pong mag-speculate kung ano pong nasa isip ng ating mga botante. Pero isa lamang po ang mensaheng pinaparating ng COMELEC dito. Botante ka man, hindi ka man botante, kandidato ka man o hindi, may mga umiiral na batas. May batas pang halalan, meron lalo mas maraming batas na umiiral sa labas ng halalan. Ang lahat po na ito ay dapat nating sundin at katuwang ang COMELEC sa pagpapatupad ng lahat ng batas na ito. Opo. Ito pa, isa pa. Attorney, na-check niyo ba? Kasi may situation na yung politiko, ginagawa niyang medyo green yung kanyang pangalan para may recall. Is it okay? Depende po kasi tandaan po natin, babalik po muli tayo sa batas. Yan po bang paggawa niya ng mga biro at iba pang sabihin na natin na gimmick sa kung ano man na pananalita. Yan po ba'y nakakalabag sa batas? Does it offend sensibilities? Does it offend our culture? Pagka ganyan po, malamang sa malamang nilalabag. At tayo nilalabag, hindi po yan kahit kailan okay. Okay. Ano ho yung paghahanda? Kaugnay ho naman dito sa internet voting. Nasaan na ho ba yung paghahanda po ninyo? Kinestyon? At syempre, mga kababayan natin sa abroad, baka magkaroon po ng kalituhan, attorney. Nako, tuloy-tuloy po ang paghahanda ng COMELEC at hindi po kami titigil unless Korte Suprema po ang magsabi. In fact,
tinitignan na rin po namin sitwasyon. Kaya pa ba namin magsagawa ng contingency plan kung sakasakali na talagang ipapatigil ng Korte Suprema? Ganito kalapit, tandaan po natin, ang eleksyon at pagboto ng ating mga overseas voters ay hindi sa May 12 magsisimula. April 13 po, tayo po ay nasa April 7 na. So in less than 7 days sila po ay magsisimula ng bumoto. Kaya malaking challenge po talaga ito. Isang nakikita namin kung talagang patitigilin po kami ng ating Supreme Court para lang po makapaghanda sa ibang pamamaraan pagboto, baka mag-declare ng postponement para at least sa overseas. Pero ayaw po namin umabot sa puntong yan, kaya po nakahanda ang COMELEC sagutin ang bagay na to sa Korte Suprema. At pinakahuli po, mga lugar na isinailalim po sa concern ng COMELEC, may mga nadagdagan na bawas suba. Ano pong pinakalitas doon, attorney? Ang pinakahuli po natin ay nasa 36 po ang nasa red category area, at sa 36 po na ito may isa na po na dineclare under COMELEC control. Ang Dato Odin Pinsuwat po na bayan sa Maguindanao del Norte. Yung ibang bayan naman po kahit nasa red category ay wala pa naman po nakikitang dahilan ng COMELEC para ipailalim sa COMELEC control. Attorney, maraming salamat. Mensahe niyo po sa mga kandidatong nadadala ng emosyon dito po sa politika at sa kanilang mga kalaban. Sa ating mga kababayan po, ang kailangan po ng bayan, bagamat namin, kinatutuwa po yung mga ginagawa niyong light at ginagawa niyong biro, pero sana po yung biro na hindi nakakalabag sa batas. At ikalawa, mas kailangan po nila ang plataforma de gobyerno, ang kailangan po nila solusyon sa mga problema sa lipunan. So doon na lang po tayo, at paalala sa ating mga kababayan, pakaisipin po natin may mga umiiral na batas. At yung batas po na yan, yung mga nanliligaw ng boto natin, sila dapat ang kauna-unahang susunod sa mga batas, dahil ultimately, pag sila'y naluklok sa posisyon, it's either tagagawa sila ng batas or tagapagpatupad ng batas. Sana ngayon pa lamang, ipakita na nila ang kanilang kahandaan sumunod sa mga umiiral na batas. Attorney John Rex Laudiangco, maraming salamat. Mabuhay po yung COMELEC. Good afternoon. Magandang hapon po, mabuhay po kayo.